Kita niyo po yung pangalan? Kita po ba sa camera? Kitang-kita. Baliktad lang. Yan. Tapos yung pong isa naman, yung pangalan naman ng girl. Di ko na lang po papakita baka kasi hindi na sila related. So, isa po itong proof na konsentidor talaga. Yes po. So yun yung pag-uusapan natin guys, bago po natin ipagpatuloy ang short clip, just a preview or just a heads up lamang po. Ang topic po natin pag-uusapan is tungkol nga po sa isa sa mga proof na ipinakita ni Tekjun. Tungkol nga po sa sinasabi nila na pagkakonsentidor ni Ninong F kay Dave. Kung saan is binigyan nga daw po ni Ninong F si Dave ng customized na sapatos na nakalagay po yung pangalan ni Dave. Tapos nakalagay din po yung pangalan ng girl. So ipagpatuloy po natin ang panonood, intindihin, tapos magbibigay po ako ng aking opinion. Kasi paano natin nasabi na konsentidor si Ninong F, which is alam naman natin na siya yung maaari, malamang, we don't know, I can confirm, I can validate na maaaring kasama ho niya ngayon kasi doon nga po naka-enroll. Na konsentidor po talaga ito pong personalidad po na ito. At ang isa pong nabanggit, no, na kinagalit ni Tatay Ram before is bumili siya ng sapatos na customized na may pangalan ng girl at pangalan ni Kuya. Gusto niyo ba makita? Baka sabihin niyo gawa-gawa lang namin yung kwento. Actually nakita ko nga po ito. Nakaano talaga, nakaukit yung pangalan. No, alam naman nila na may usapan sila ni Tatay Ram about sa mga ganyan. Tapos ito namang isa tao dito. Sulsul naman ng sulsul. Kinakalaban mo yung yung tatay. Ewan ko po ba, ano po bang tingin nila kay Tatay Ram? Baka ang tingin nila kay Tatay Ram, hindi naman talaga siya tatay dahil hindi naman siya biologically father. Yun. Baka ganun. Hindi mo naman kasi kailangan maging biological father para maging father. Kasi maraming kwento, marami na ever since na hindi biological father, pero alam mo yun, ramdam nung yung pagmamahal ng isang ama. Diba? Yeah, tama yun. Hindi naman kailangan nakadugo or talagang biological father ka para maging isang ama ka ng isang bata. Kasi kahit sinong tao is pwede maging isang ama ng bata. Kasi kapag sinasabi nating ama, ito yung nagproprotekta, gumagabay, nagbibigay ng pagmamahal sa isang bata. So, for example, si Tekram, yun kasi yung ginagawa niya kay Dave. At hindi lang kay Dave, maging sa ibang mga bata, yun po yung ginagawa niya. Binibigyan ng pagmamahal, pinoprotektahan niya yung mga bata. Kaya nga po tinatawag siyang Tatay Tekram or Tatay Ram dahil nga po doon. Yun nga lang po, yun nga pong itong si Ninong F daw po is kinukonsinti nga daw po itong si Dave. Kung saan nga po yung sapatos is ipina-customize, nilagyan ng pangalan ng Dave, tapos nakalagay yung pangalan ng babae, which is against po yun kay Tekram kasi lagi nga po niyang sinasabi sa mga bata, especially for Dave and Luis, na as much as possible is iwasan muna yung pagpasok sa ganoong mga bagay kasi importante na mag-aral muna, especially po sa kanila na marami silang mga sponsors na umaasa nga po sa kanila. Maraming mga sponsors na nagpapaabot ng tulong para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. So dapat is suklian nila iyon ng pag-aaral lang mabuti, at kung maiwasan or dapat talaga iwasan yung mga ganoong pagpasok-pasok muna sa mga ganoong relasyon, which is yun nga po ang kinikonsinti daw po ni Ninong F, at yun nga po binigyan pa ng customized shoes na nakapangalan kay Dave, may pangalan ni Dave at ng babae. So tara, ipagpatuloy po natin. So ito, i-flex ko lang po, ito po yung sapatos kung saan yung pangalan na lang ni Kuya yung ipapakita ko. Yan. Pangalan na lang kasi kung ipakita pa yung name ni Kita niyo po yung pangalan? Baka madamay pa sa issue. Kita po ba sa camera?
Kitang-kita. Yan. Tapos yung pong isa naman, yung pangalan naman ng girl. Di ko na lang po papakita baka kasi hindi na sila related. So, isa po itong proof na konsentidor talaga. Yes po. Konsentidor. Hindi maganda yung ganyang ganung class. Yun yung magulang. Ikaw yung tumatayong guardian, konsentidor. Ano mangyayari sa'yo? Di ba, Tita Mamshi? Delikado nga po yun kung ganoon pong guardian ang tatayong magulang nga po sa isang bata kasi yung pagkukonsinti nga po kasi sa mga kamalian na ginagawa is mayroon itong possible na hindi maganda maging resulta. Kumbaga may possibility na magkaroon ng kapahamakan dahil nga po kinukonsinti yung mga kamalian, which is sana wag naman po sanang mangyari yun kay Dave at ipag-pray po natin na sana habang nasa poder nga po ni kung sakali man nasa poder ni Ninong F si Dave, sana is hindi na or iwasan na yung pagkonsinti, sa halip ay gabayan ng maayos since siya na nga po ang guardian. Kung sakali man siya na nga po ang guardian, dapat mas gabayan ng maayos at iwasan or iwaglit na yung pagkukonsinti kasi mahirap na mapahamak yung bata dahil sa mga bagay na iyon. Except dun sa sapatos or anything na ano pa po ba yung mga pampadulas niya na ano, Tita? Di ba pupunta po sila sa SM? Syempre, tiwala naman si Tatay Ram, minsan kasama pa si Tita Ethel. Ayun, bali ang financier ho si Ninong F. Tapos kung ano-ano po siguro tawag dito, kung ano sabihin ni Kuya Dave na bilhin, tango naman tong isa. So, iba-iba po Hindi ko lang po kasi masabing specific kasi baka, tawag dito, hindi ko po alam yung details. Pero marami po mga damit, shoes, kung ano-ano pong mga anik-anik Una naman, Tita, ang dami naman ng damit. Oo naman. Ang dami namang sapatos. Parang what is this? Parang kung nag-iisip ka ng savings para matuto ka mag-save. Parang feeling ko na 'yon? Too much. Ang dami mong shoes, mag-a-ask ka ng ganito. Ang dami mong ganito, mag-a-ask ka pa ng save din naman. I think that's too much. Tapos ito namang isa, tango naman ng tango. Bigay lang ng bigay. So, kaya ko lang naman po ito, isa po sa pinakita, mga kategram, is just to somehow bigyan pa ng diin kung gaano ka yung ugali, no? Netong tao. Ayun nga po. Yun. May mga pa pala, no? Maliban nga po sa sapatos, marami pa palang ibinigay si Ninong F kay Dave. Yun nga po, yung mga sapatos, mga damit, ganoon po. Pero, yun nga, sabi ni Techo na napakarami na naman sanang mga gamit, mga damit ng bata or ni Dave. Which is too much na naman siguro kung ibigyan pa ng mga ganoong mga bagay. Kasi ako nga mismo personally, hindi ako bumibili ng napakaraming damit kasi masasayang na din naman, hindi masusuot. Kung habang meron pang masusuot, isusutin muna. Kapag hindi na pwede, doon na lang bibili. Dapat ganoon yung mindset para makapagtipid talaga. At hindi masayang yung mga damit. Kasi yung mga damit kasi kapag hindi nagagamit is may possibility kasi na masisira din po yun. At nasasayang, hindi naman siguro magagamit lahat yun. Kasi sa sobrang dami ba naman at saka tayong mga tao kasi meron tayong tinatawag na paboritong damit. So, possible na kung ano yung gusto natin na suotin, yun lamang yung sinusuot natin. So, yung mga ibang mga damit or ibang mga bagay hindi na nagagamit, which is nasasayang lamang. So, dapat advice or tawag yan, lesson learned na din po sa lahat na hanggat may masusuot pa is huwag mo nang bili ng damit para hindi po ito masasayang. And so yun, I think hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video. So, God bless po sa ating lahat at bye for na po.